Nagsimula ang pelikula sa taong 2018 nang matagumpay na nakapagland sa buwan ang isang spacecraft mula sa US. Ang spacecraft ay nagdala ng 2 Amerikanong pasahero. Ang isa ay isang astronaut na nagngangalang Sander at ang isa pa ay isang sikat na African-American male model na nagngangalang James Washington. Sa paglapag sa misteryosong madilim na bahagi ng buwan, hindi inaasahang natuklasan ni Sander ang isang malaking pasilidad na pagmamay-ari at kontrolado ng isang grupo ng mga supling ng Nazi. Nakita rin ni Sander ang malalaking tangke ng helium-3, isang hindi mabibili na pambihirang mineral na kilalang ginagamit sa pagbuo ng mga nuclear power plant. Sa isang bigla, isang sundalong Nazi ang sumulpot sa likod ni Sander at agad na nagpaputok ng baril sa kanyang ulo na humantong sa kanyang agarang kamatayan. Si Washington ay nagmadaling tumakbo pabalik sa kanilang US spacecraft ngunit dumating ang isa pang sundalong Nazi at sinira ang kanilang spaceship. Dinakip ng mga sundalong Nazi si Washington at dinala siya sa kanilang pasilidad na tinatawag na Schwartz Zone. Samantala sa Earth, kasalukuyang ginagawa ng Pangulo ng US ang kanyang propaganda para muling mahalal sa pwesto. Nakipag-usap siya sa kanyang campaign manager na si Vivian Wagner sa loob ng White House na pinagsabihan siya dahil sa nabigong misyon ng American Space Crew. Ipinaalala ni Vivian sa Pangulo na ang buong misyon na tinatawag na Black to the Moon ay kanyang ideya. Sa kabila nito, mahigpit na ipinoproteste ng Pangulo ang kanyang pagkadismaya at hiniling kay Vivian na mabilis na ayusin ang sitwasyon. Pagkatapos ng kanilang tawag, ang tila walang kaalam-alam na Pangulo ng US ay sumangguni sa kanyang sekretarya, si Michael Collin, tungkol sa ideya sa likod ng misyon ng American crew. Si Collin, ang tunay na tao sa likod ng propaganda, ay inutusan ng Pangulo ng US na kunin si James Washington, ang sikat na itim na modelo, upang pumunta sa buwan. Napagtanto niya na ang pag-deploy kay Washington ay maaaring magdulot ng positibong resulta sa Pangulo ng US para sa kanyang kampanya kung ito ay maging matagumpay, dahil lamang sa siya ay itim at ang kanilang bansa ay hindi nakarating sa buwan sa loob ng mahabang panahon. Tinalakay din ng United World Confederacy sa New York City ang katayuan ng paglapag ng American spacecraft sa buwan. Si Collin, na nagsisilbi rin bilang kalihim ng depensa ng Estados Unidos, ay nagulat na ang spaceship ay matagumpay na nakarating sa buwan, ngunit ang lahat ng komunikasyon ay tumigil dahil sa isang malfunction ng signal. Hinala ng iba pang miyembro na may hidden agenda ang United States sa kanilang misyon, ngunit pinaalis sila ni Collin. Sa Presidential Campaign Headquarters, pinagalitan ni Vivian ang kanyang mga nasasakupan at pinilit silang kumuha ng mas magagandang ideya bago siya magulat sa US President. Nang maglaon, ang pasilidad ng Nazi na tinatawag na Schwartz Zone ay ibinunyag na isang lihim na base na binuo noong 1945. Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang natitirang mga Nazi ay nagplano ng isang kumpidensyal na proyekto sa kalawakan kung saan sila ay nakatira sa buwan. Ilang dekada pagkatapos ng kumpidensyal na proyekto, naitatag ng mga Nazi ang Schwartz Zone sa madilim na bahagi ng buwan. Armado rin sila ng mga malalaking sasakyang pandigma. Sa loob ng lihim na base, isang silid-aralan ang itinayo at pinangangasiwaan ng isang guro na Aleman na nagngangalang Rene Trichter. Sa kabila ng pagsilang at paglaki sa buwan sa loob ng Schwartz Zone, si Rene ay nagkaroon ng hilig sa Earth at may mabuting puso para sa sangkatauhan. Sa kanilang klase, tinuturuan ni Rene ang isang grupo ng mga batang Aryan gamit ang wikang Ingles habang sinusuri ang kanilang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kilusang Nazi. Sa kabilang panig ng lihim na base, ang armadong puwersa na pinamamahalaan ng Fourth Reich ay dinala ang kanilang bihag na si Washington. Si Klaus Adler, ang Nazi commanding general sa Schwartz Zone, ay iniharap ang kanilang bilanggo na si Washington sa kasalukuyang pinuno ng Fourth Reich na pinangalan ng Wolfgang Kurzfleisch. Iniulat ni Adler kay Kurzfleisch na si Washington ay isang espiya mula sa Earth habang hinuhubad niya kay Washington ang kanyang helmet. Nang matuklasan ng mga Aleman na si Washington ay maitim, makikita sa kanila ang pagkagulat sa kanyang itsura. Sa silid-aralan, ipinagpatuloy ni Rene ang kanyang mga lecture na nauugnay sa Earth sa pamamagitan ng panonood ng pelikula na naglalayong higit pang turuan ang mga Aryan na estudyante. Nag-flash siya ng isang pelikula na pinamagatang The Great Dictator ni Charlie Chaplin at lubos na pinupuri ang pelikula na tinawag itong isa sa pinakasikat na maikling pelikula sa mundo. Sinabi niya sa mga estudyanteng Aryan ang tungkol sa The Great Dictator na nagnanais na ang buong mundo ay mapasa kamay ng pinakamataas na pinuno ng mga Nazi. Di nagtagal, pinutol ni Adler ang klase upang ipaalam kay Rene ang tungkol sa kanilang bihag na si Washington habang hinihiling niya ang kanyang kadalubhasaan sa pagsusuri.
Kasabay nito, nakipag-usap si Washington sa mga sundalong Nazi sa pagtatangka na lumikha ng kaguluhan. Nagawa niyang tumakas mula kay Wolfgang at sa mga sundalong Nazi na agad na nagpasimula ng kaguluhan sa loob ng Schwarz Zone. Hinabol ng mga nalilitong sundalong Nazi si Washington ngunit sa una ay nabigo silang mahuli siya pagkatapos niyang tumalon ng mataas patungo sa isang malaking makinarya. Nabangga si Washington sa isang bakal na istruktura at nauna siyang bumagsak sa isang tubo sa kisame habang nagtatago siya mula sa mga sundalong Nazi. Kasabay nito, natutuwa si Renate nang marinig ang tungkol sa pagdating ng isang Earthling na naging dahilan upang polanan niya si Adler ng maraming tanong. Sa sandaling iyon, bumagsak si Washington sa isang air vent at biglang tumama at nawalan ng malay si Adler. Nagmamadali si Washington patungo kay Renate at tinanong siya kung paano makakatakas sa base. Natigilan siya sa gulat at hindi makasagot sa kanya. Tumakbo si Washington patungo sa pinakamalapit na labasan, ngunit siya ay nagtapos sa pagbubukas ng airlock na pumipigil at nagpapanatili sa base mula sa gravity nito. Bilang resulta, ang airlock ay na-deactivate na naging sanhi ng parehong sina Washington at Renate ay puwersahang itulak palabas ng hangin. Mahigpit na hinawakan ni Washington si Renate at nagtagumpay sa pagtulak sa kanilang sarili pabalik sa loob ng sikretong base. Nagising si Adler mula sa pagtama at inutusan ang mga sundalong Nazi na agad na arestuhin si Washington. Babarilin na sana siya ngunit mariing tumutol si Washington. Sinabi niya na marami siyang kilala na mahahalagang tao, kabilang ang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika. Ang mga sinabi na ito ni Washington ay nakakuha ng interes ni Adler at dinala nila siya sa head scientist ng Nazi na ama rin ni Renate, si Dr. Richter. Sa loob ng laboratorio, pinag-aaralan ni na Dr. Richter at Adler ang komposisyon ng katawan ni Washington. Napansin nila ang pagkakaiba sa kanyang hitsura, kumbinsido na gawin si Washington na isa sa kanila sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang kutis. Nahanap din ni Dr. Richter ang smartphone ni Washington at kinumpiska ito bago sila magpatuloy sa pagtatanong sa kanya. Hiniling sa kanya ng dalawang German na ihayag ang kanyang misyon at sumagot si Washington na binayaran lang siya ng US President para makasama sa ekspedisyon. Patuloy si Washington na nagsasabi na ang lahat ng kanilang kagamitan sa loob ng laboratorio ay luma na kumpara sa mga device sa Earth. Pagkatapos ng interogasyon, nakipagpulong si Adler kay Renate upang talakayin ang kanilang legal na pagsasama. Ipinaalam niya sa kanya na nakatanggap siya ng kumpirmasyon mula sa Department of Racial Purity tungkol sa kanilang genetic match at inalok niya si Renate na makipag-date sa kanya. Binigyang diin ni Adler na ang kanilang kapalaran ay magbubunga ng perpektong supling para sa mga tao. Inihayag din niya kay Renate ang tungkol sa kanyang mga plano sa pamumuno sa Fourth Reich sa pamamagitan ng pagtalo sa kasalukuyang pinuno nito, si Wolfgang, kasama ang kanyang mga intensyon na sakupin ang Earth kasama niya. Tahimik na nakikinig si Renate sa kanya habang nakatingin silang dalawa sa view ng Nazi base. Sa tabi ng Schwarz Zone ay isang construction site kung saan matatagpuan ang Götterdämmerung. Ang Götterdämmerung ay isang dambuhalang space vessel na binuo ng Fourth Reich upang maisakatuparan ang kanilang plano sa pagsakop sa Earth. Si Dr. Richter ay nagpatuloy sa pagbubukas sa space vessel na naglalarawan na ang Götterdämmerung ay isang himalang sandata na binuo sa loob ng 4 na dekada. Sa kabilang banda, sinabi ni Dr. Richter kay Wolfgang at sa mga sundalong Nazi na ang nakumpiskang smartphone ni Washington ay may higit na kapangyarihan sa pag-compute kaysa sa kanilang pinakamalaking mga computer sa kabuuan. Ikinonekta ni Dr. Richter ang telepono ni Washington sa kanilang dambuhalang spaceship na pandigma na nagbibigay sa spaceship ng kapangyarihang maglunsad. Gayunpaman, mabilis na huminto ang makina ng spaceship dahil sa mahinang baterya ng telepono ni Washington. Kinuha ni Adler ang smartphone at napagtanto na kailangan nilang kumuha ng higit pa nito, humingi ng pahintulot kay Wolfgang na bumalik sa Earth. Samantala, pumasok si Renate sa laboratorio at muling nakipagkita kay Washington. Natagpuan niya siya sa gitna ng pagiging Aryanized, kung saan siya ay pinilit na patuloy na makinig sa ideolohiya ng Nazi. Pinatay ni Renate ang audio at lumapit kay Washington sa loob para makipag-usap. Kamanghamanghang tinanong niya ito tungkol sa hitsura nito habang sinusubukang ibigay sa kanya ang sitwasyon sa loob ng sikretong base. Nagmamadaling umalis si Renate sa laboratorio sa sandaling bumalik si Dr. Richter na nag-iniksyon kay Washington ng isang albanized na gamot na iniisip na ang kanyang hitsura ay isang genetic malfunction. Nang maglaon, naghanda si General Adler para sa kanyang pagbabalik sa Earth habang sumasakay siya sa isang flying saucer. Iginiit ni Renate na sumama sa kanya ngunit tumanggi si Adler at sa halip ay tiniyak niya ang kanyang pagbabalik.
Dumating si Dr. Richter sa pinangyarihan kasama ang Albanese na Washington, buong pagmamalaking ipinakita sa mga German ang kanyang nilikha. Nagpasya si Adler na isama si Washington sa kanilang ekspedisyon at pumayag si Washington na kumikilos na parang isang Nazi. Sa isang iglap, ang flying saucer ay tumungo sa lupa at nagland sa New York City. Binago ni Adler ang plano at inutusan si Washington na dalhin siya sa US President sa halip. Natagpuan ng dalawa si Renate na bumaba sa flying saucer na pagtanto na nakalusot siya sa spaceship kasama nila. Sinaway ni Adler si Renate na idiniin na ang Earth ay isang mapanganib na lugar para sa kanya ngunit hindi nakikinig si Renate. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang misyon habang pinagmamasdan ni Adler at Renate ang kapaligiran sa Earth. Nakahanap sila ng Volkswagen bus at ninakaw ito mula sa isang grupo ng mga itim na lalaki. Natuklasan ni Washington ang kanyang Albanese na hitsura sa salamin at nagreklamo sa dalawang Nazi na humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan nila ni Adler. Kalaunan sa araw na iyon, pinangunahan ni Washington sina Adler at Renate sa tagapamahala ng kampanya ng Pangulo ng US, si Vivian. Dinala ni Adler si Vivian sa Volkswagen bus at kinidnap siya bago iwanan si Washington. Inusisa nila ni Renate si Vivian sa loob ng isang abandonadong bodega. Noong una ay lumalaban si Vivian, ngunit sa kalaunan ay nagkaroon siya ng interes kay General Adler at pumayag na makilala nila ang Pangulo ng US. Nagkita ang dalawang partido sa loob ng White House habang ipinakilala ni Vivian sa Pangulo sina General Adler at Renate. Inilarawan ni Vivian ang dalawang Nazi bilang miracle na hinahanap ng Pangulo. Sa pamamagitan ng mga nakakaantig na salita at adhikain ni Renate, ginaya ng Pangulo ng US ang estilo ng kampanya ng mga Nazi. Gumamit siya ng script na ginawa ni Renate at inihayag ito sa mga tao na matagumpay na nakumbinsi sila sa kanyang mga salita. Ang estilong Nazi na propaganda ng Pangulo ng US ay pinaboran ng mga mamamayan, sa kalaunan ay tumaas ang kanyang pagkakataong mahalal muli. Pagkalipas ng 3 buwan, patuloy na gumugugol ng oras sina Renate at Adler sa Earth, pinabayaan ang kanilang dapat na misyon. Sinubukan ni Washington na nakakaalam tungkol sa mga Nazi sa buwan, nabalaan ang mga tao sa mga lansangan ng New York ngunit hindi ito nagtagumpay. Makalipas ang ilang oras, nakilala siya ng mukhang moderno na si Renate. Masaya niyang binati siya ngunit nauwi sa away ang dalawa at ipinadala sa istasyon ng pulisya. Nagsambit si Washington sa pulis, ipinakilala ang kanyang sarili bilang itim na modelong astronaut na si James Washington. Gayunpaman, pinaalis siya ng pulis at iginiit na si James Washington ay patay na. Si Washington ay umalis sa istasyon ng pulisya na galit habang sinusubukan ni Renate na pasayahin siya. Inaanyayahan niya siya sa isang malapit na movie house upang makita ang The Great Dictator ni Charlie Chaplin at ang dalawa ay nanood ng pelikula ng magkasama. Maya-maya, lumabas si Renate sa movie house na nalilito kung gaano katagal ang pelikula. Sa tulong ni Washington, napagtanto ni Renate na sa lahat ng oras na ito, nakikita lang niya ang na-edit at pinaikling bahagi ng orihinal na pelikula. Taliwas sa kanyang nalalaman, ang orihinal na pelikula ay lumalabas na tungkol sa isang pangungutya sa pinakamataas na pinuno ng mga Nazi. Ang kanyang mga paniniwala ay nayanig matapos mapanood ang pelikula, kaya lumapit siya sa isang grupo ng mga tagasunod ng American Nazi sa malapit upang kumpirmahin ang kanyang pag-unawa. Gayunpaman, siya ay nauwi sa pang-aasar sa kanya ng mga ito. Lumapit si Washington upang protektahan si Renate at naganap ang isang matinding labanan sa bangkita. Samantala, gumugugol ng oras sina Vivian at Adler nang magkasama habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano sa hinaharap, kabilang ang pakikipagtulungan sa pagitan ni Adler at ng US President. Labis na natutuwa si Adler sa pag-iisip na sa wakas ay babagsak ang kasalukuyang pinuno ng Nazi na si Wolfgang habang sinasabi niya kay Vivian ang kanyang mga plano. Tumungo ang dalawa sa headquarters ng presidential campaign pagkatapos maging make-out session ang kanilang hangout. Biglang nahinto sina Vivian at Adler nang makita si Wolfgang at ang kanyang mga sundalong Nazi na nanonood sa kanila. Dinala ng sundalong Nazi si Vivian sa isang hiwalay na silid habang kausap ni Wolfgang si Adler. Ang pinuno ng Fourth Reich ay bumalik sa Earth pagkatapos ng 3 buwan nang walang anumang balita mula sa nakaraang misyon ni Adler. Nalaman din ni Wolfgang ang tungkol sa mga plano ni Adler habang galit niyang hinarap siya na inaakusahan siya ng mataas na pagtataksil. Ibinunyag din niya kay Adler na inorganisa niya ang misyon na Meteor Blitzkrieg, isang sorpresang pag-atake na binubuo ng napakaraming puwersa sa kalawakan at mga lumilipad na flying saucer na tatama sa Earth. Ang puwersa ng kalawakan na ito ay nagmula sa spacecraft na Siegfried na ginagawa ang mga asteroid na mga missile.
Sa sandaling iyon, galit na pumasok si Renate sa punong tanggapan kasama si Washington pagkatapos niyang malaman ang totoong mga plano ni Adler. Nagreklamo siya kay Adler at tinapos ang kanilang samahan. Itinutok ni Wolfgang ang kanyang baril para barilin si Adler ngunit lumabas si Vivian, pinatay si Wolfgang at ang iba pa niyang mga sundalong Nazi. Tumakbo sina Renate at Washington sa punong tanggapan habang nag-freeze si Vivian sa pwesto. Sa pagkamatay ni Wolfgang, natanggap ni Adler ang posisyon ng Fourth Reich ruler. Ipinahayag ni Adler ang kanyang pasasalamat kay Vivian sa pamamagitan ng isang halik, kinuha ang kanyang tablet computer bago siya tuluyang iwanan. Nagpatuloy siya sa kanyang mga plano at sumakay sa flying saucer ni Wolfgang pabalik sa kalawakan. Nakita ni Adler ang pag-usad ng misyon na Meteor Blitzkrieg na nagbibigay ng kanyang huling mga tagubilin para sa paglunsad ng pag-atake sa Earth. Sa isang iglap, maraming flying saucer ang nagpaputok sa buong lungsod ng New York habang sinisira nila ang Statue of Liberty at iba pang mga gusali. Habang patuloy ang operasyon ng Meteor Blitzkrieg, binabantayan ni Vivian, Cullen, at US President ang pag-unlad nito sa pamamagitan ng balita. Sa gitna ng kaguluhan, tuwang-tuwa ang Pangulo ng US dahil naniniwala siyang ang mga presidente sa panahon ng digmaan ay palaging muling nahahalal na nagbibigay sa kanya ng mataas at malamang na pagkakataong manalo. Samantala, sinimulan ng US Air Force ang kanilang counterattack habang nagpapaputok sila patungo sa mga flying saucer. Ang mga miyembro ng United World Confederacy ay nagtipon upang pag-usapan ang banta na dala ng mga flying saucer. Habang nagtuturuan ang mga miyembro, dumating si Cullen at ang US President sa pinangyarihan. Ibinunyag ng Pangulo ng US sa mga miyembro ang tungkol sa umiiral na mga descendant ng Nazi na nananatili sa buwan sa loob ng maraming dekada. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanilang lihim na militarisadong spaceship na pang-eksplorasyon na tinatawag na USS George W. Bush. Sa labas ng daigdig, si Vivian ay itinalaga ng Pangulo bilang commander ng spaceship habang idinidirekta niya ang mga sandatang nuklear patungo sa mga flying saucer ng Nazi na sinira ang mga ito. Habang tinatamaan ang sasakyang pangkalawakan ng US, nalaman ng Pangulo ng US na ang karamihan sa mga miyembro ng United World Confederacy ay lihim ding nag-armas ng kanilang mga sasakyang pangkalawakan. Galit na galit ang US President dahil nilabag ng mga miyembro ang kasunduan dahil palihim silang lumikha ng sarili nilang militarized spaceships. Sa katunayan, tahasan niyang ipinahahayag ang kanyang pagkayamot sa pag-aakalang nabigo siyang madaig ang mga ito dahil tinanggap din ng ibang mga bansa ang kanilang kasunduan. Gayunpaman, ang mga bansa ay nagpadala ng kanilang mga spaceship at sama-samang nakipaglaban sa Nazi spacecraft. Nang maglaon, bumalik si General Adler sa Schwartz Zone kasama ang tablet computer ni Vivian upang sa wakas ay ilunsad ang kanilang pinakamalaking spaceship na pandigma, ang Götterdämmerung. Hindi mabilang na mga sundalong Nazi ang naghahanda na sumakay sa Götterdämmerung habang hinihintay ni Adler si Dr. Richter na paandarin ang makina ng spaceship. Sa mga kalye, iniiwasan ni Renate at Washington ang mga papasok na pag-atake habang tumatakbo. Sinabi ni Renate kay Washington na kailangan nilang bumalik sa buwan para pigilan si Adler at iligtas ang Earth. Tumanggi si Washington sa una dahil naimpluwensyahan siya ng kanyang nakaraang karanasan. Gayunpaman, epektibo niyang nakumbinsi siya habang silang dalawa ay nakasakay sa dati nilang spacecraft. Direkta silang lumipad patungo sa Götterdämmerung at naghiwalay habang si Washington ay paparalisahin ang mga makina ng Götterdämmerung habang hinahanap naman ni Renate si Adler. Samantala, matagumpay na nawasak ng United Nations spaceships ang lahat ng flying saucer sa kalawakan. Sa pangunguna ni Vivian, ang mga sasakyang pangkalawakan ng militar ay nagtungo sa buwan upang hanapin si Adler at ang kanyang mga puwersa. Natuklasan ni Vivian at ng kanyang mga tauhan ang Schwartz Zone at inutusan niya silang ihanda ang mga nukes. Ang isang miyembro ng crew ay nag-aalinlangan na nagtanong tungkol sa mga inosenteng babae at bata sa lihim na base, ngunit pinatahimik siya ni Vivian at iginiit na magpaputok ng mga nukes. Pagkatapos ay inactivate ng mga tauhan ng US ang mga nukes patungo sa lihim na base at pinatay ang mga descendant ng Nazi sa loob. Inabisuhan si Adler sa paparating na pag-atake ng kaaway sa pamumuno ni Vivian at agarang tinawagan si Dr. Richter upang simulan ang control panel ng Götterdämmerung. Sa panahong ito, sumilip si Washington sa likod ni Dr. Richter at hinampas siya upang mawalan ng malay. Tumingin siya sa control panel sa pag-asang makahanap ng paraan para ihinto ang makina. Gayunpaman, inutusan na ni Adler ang mga sundalong Nazi na simulan ang helium-3 engine na nagsisilbing pangunahing kanya ng Götterdämmerung. Sa isang iglap,
lumabas ang napakalaking spaceship ng Goddard de Merong mula sa lugar ng kinatatayuan nito at direktang nakaharap sa USS George W. Bush. Madaling nasira ng Goddard de Merong ang maliliit na sasakyang pangkalawakan sa dinaraanan nito, ngunit magaling na iniiwasan ng US spacecraft ang mga pag-atake nito. Inutusan ni Vivian ang mga tripulante na magpaputok ng mga nuke sa spaceship ng Nazi at nagdulot ito ng bahagyang pagkatisod kay Adler at sa Goddard de Merong. Pagkatapos ay inutusan ni Adler ang punong piloto ng spaceship na magpaputok ng kanilang mga kanyan kahit na tumama ito sa Earth. Ang mga tauhan ng Nazi ay nagpatuloy, habang maingat niyang itinalaga ang kanyan na sa huli ay sumira sa ilang bahagi ng buwan. Dahil nasiyahan sa nakita, balak ni Adler na magpaputok ng kanyan sa pangalawang pagkakataon habang naghahanda ang mga tauhan ng Nazi. Sa kabilang panig ng Goddard de Merong, tinutugtog ni Renate ang pambansang awit sa paligid ng spaceship na naging dahilan upang huminto ang bawat tauhan ng Nazi sa kanilang lugar at gawin ang pagsaludo ng Nazi upang magbigay galang. Maya-maya, lumapit si Renate kay Adler habang tinutukan siya ng baril. Sa kabila nito, nadaig ni Adler si Renate at naagaw ang baril mula sa kanya. Bilang depensa, natutuwa si Renate kay Adler habang binibaha siya ng mga papuri at pambubola. Hindi tinanggap ni Adler ang kanyang talumpati, ngunit nagpatuloy siya, sarkastikong binigyan siya ng respeto gamit ang kanilang Nazi hand sign. Matagumpay na pinagawa ni Renate si Adler ng hand sign, kung saan tumama siya sa isang live wire at nakuryente. Sinamantala ni Renate ang pagkakataong ito para madaliin si Washington na isara ang makina. Siya ay nag-ambala ng isang sugatang Adler habang naghahanda itong saksakin siya ng kanyang kutsilyo. Gayunpaman, sinaksak at pinatay muna siya ni Renate bago niya mailunsad ang kanyang pag-atake. Balik tayo sa control panel. Pilit na dinidiskonekta ni Washington ang tablet computer ni Vivian mula sa Goddard de Merong. Pagkatapos, matagumpay na nakatakas sina Renate at Washington sa napakalaking spaceship ng Nazi bago ito tuluyang bumagsak sa buwan. Kasabay nito, ang mga spaceship na pandigma ng United World Confederacy ay bumalik sa kanilang mga unang posisyon. Binati ng Pangulo ng US si Vivian at ang kanyang mga tauhan para sa kanilang tagumpay laban kay Adler at sa mga Nazi. Kaagad pagkatapos ay inilantad ni Vivian ang presensya ng helium-3 na nakita sa buwan. Ang mga bansa sa kalaunan ay nalaman na ang mga Nazi ay nagawang magmina ng mga tangke ng mga rare helium-3 na mineral. Isang awayan ang naganap sa pagitan ng mga opisyal ng mga bansa habang nakikipaglaban sila sa rare mineral, sa parehong paraan na ang sasakyang panghimpapawid ng militar ng mga bansa ay lumingon para labanan ang isa't isa sa kalawakan. Sa buwan, lumabas si Renate sa kanyang escape pod na naka-spacesuit habang tinititigan ang resulta ng digmaan sa loob ng Schwartz zona. Bumalik siya upang bisitahin ang kanyang silid-aralan kung saan nakahanap siya ng ilang nakaligtas. Ang mga survivors ay curious na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang pagbisita sa Earth kung saan ipinahayag niya kung gaano kaiba ang planeta mula sa dati niyang alam. Agad na lumiwanag ang kanyang ekspresyon habang muling nakikipagkita kay Washington na matagumpay na nakabalik sa kanyang orihinal na kutis. Nilapitan siya ni Washington at nagyakapan ang dalawa ng maluwag matapos makitang buhay ang isa't isa. Tinitigan ni Renate si Washington ng buong pagmamahal habang lantaran niyang ipinakita sa lahat ang kanyang paghanga sa kanya. Sa huli, naghalikan ang dalawa sa harap ng naguguluhang grupo ng mga nakaligtas na Nazi. Isang matandang babae ang tahasang nagtanong kay Renate sa paghalik niya sa isang itim na lalaki, kaya napatigil silang dalawa. Kaugnay nito, tiniyak ni Renate kay Washington ang maraming trabaho na dapat gawin upang turuan ang mga natitirang nakaligtas. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng resulta ng internasyonal na galactic war, kung saan ang malaking bahagi ng buwan ay permanenteng nawasak. Sa panahon ng mid-credits, ang planetang Mars ay nagpakita kung saan ang isang satellite ay nananatili sa paligid ng orbit nito. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.